Maligayang pagbisita sa aking munting channel mga kamisteryo. Halina at ating talakayin ngayon ang bagong trending series ng Korean na may pamagat na The Prague. Ito ay istorya ng isang matandang lalaki na makakaranas ng masalimuot na buhay dahil sa biglaang pagdating ng isang misteryosong babae sa lugar niya. Halina at ating saksihan ang mga matitinding gagawin ng siraulong misteryosong babae sa buhay ng inosenteng lalaki. So without further ado, let's go to the video. 아저씨! 죽어서도 네 새끼부터 찾아가서 또 죽이고 또 죽일 거야. 내가 데려가 줄게. Isang kotse ang tila na stop sa gitna ng daanan at nang mayroon ring napadaan na sasakyan kaya agad na lumabas si Romel para tulungan na maalis sa pagka-stop ang kotse. Labis ang pasasalamat ng babae na tawagin na lang nating Diana kasama ang anak niyang si Kevin. Sinabi naman ni Romel sa mag-ina na baka nagkamali lang sila ng nadaanan dahil dead end na ang pupuntahan nila. Matapos noon nagulat si Romel dahil muli niyang nakita si Diana na kumukuha naman pala ng room sa rental place na kanyang pagmamay-ari. Subalit ang hindi alam ni Romel na ang biglaang pagdating na iyon ni Diana sa kanyang lugar ay magiging simula ng kanyang masalimuot na buhay na maya-maya lang natin masasaksihan. Pansamantalang naiwan naman si Kevin sa lugar ni Romel dahil ang mother niyang si Diana ay pumunta sa market upang bumili ng mga gamit nila. Nang makabalik naman si Diana sa lugar ni Romel at balak sana itong tulungan ni Romel na buhatin gamit niya ngunit tila pinigilan siya ni Diana na para bang mayroong tinatago. Ang pansamantalang pananatili namang iyon ng mag-ina sa lugar ni Romel mabilis na nahulog ang loob nila sa anak ni Diana na si Kevin kaya nakipaglaro na agad sila sa bata. Ang hindi nila alam na iyon na rin pala ang una at huli nilang makikita ng buhay ang bata. Sa kabilang eksena mayroong isang misteryosong lalaki ang pansamantalang tumungo sa motel na pagmamay-ari naman ni Piolo para magstay doon habang malakas ang buhos ng ulan. Maayos at mabait ang naging pakikitungo ni Piolo sa misteryosong lalaki ngunit ang hindi niya alam na ito pala ay isang serial killer. Kinabukasan naka-receive naman ng isang tawag ang pulis na si Jenny na tila boses ng babae na mukhang takot at hindi nagsasalita. Sumunod noon makikita natin na marami ng pulis sa motel ni Piolo dahil natuklasan doon na may krimen na naganap at ang babae na tumawag sa pulis na si Jenny ay asawa rin pala ni Piolo. Kaya mabilis na pinuntahan ito ni Piolo kahit na bawal pa ang sibilyan. Habang si Romel ay makikita nito si Diana sa gilid ng daanan. Nang pinakita kay Piolo ang larawan ng serial killer doon niya lang nalaman na nagpapasok na pala siya ng kriminal sa lugar niya. Ang huling beses na makikitang buhay pa naman si Kevin ay masayang pinakain pa ito ni Diana. Ngunit ang mga kakaibang tingin na iyon ni Diana sa inosenteng bata ay mayroon na pala itong masamang balak. Sumunod noon makikita natin na tila pawis na pawis si Diana at marami ng dugo ang kanyang kasuutan dahil sa mga oras na iyon ay walang awa na nitong pinaslang ang bata. Kinabukasan nagtaka si Romel sa biglaang pagkawala ni Diana at ng kasama nitong bata sa kanyang lugar. Ngunit nang naghalugad ito sa mga gamit at paligid tila may naamoy itong masangsang na amoy sa loob ng CR. Kaya labis na napaisip si Romel sa kung ano nga ba talaga ang nangyari sa dalawa. Para malaman ni Romel na kung umalis ba talaga sa lugar niya ang mag-ina kaya tinignan niya ito sa record ng dashcam niya. Subalit nagtaka na ito nang makita niyang umalis si Diana nang mag-isa na lang at may dalang bag na hirap buhatin. Kaya sa nakitang iyon ni Romel kay Diana tila kung ano-ano na rin pumapasok sa isip niya. Nagbalak pa ito na tumawag sa mga pulis ngunit hindi niya rin tinuloy dahil hindi pa ito sigurado sa kanyang mga hinala. Kaya sumunod noon agad niyang nilinis ang lahat ng mga ginamit ni Diana upang walang maiwang ebidensya sa lugar niya kung sakaling totoo man ang kanyang hinala na pinatay nga ni Diana ang bata. Matapos noon nagpasya na lang si Romel na kalimutan na lang ang tungkol kay Diana at bumalik sa dati niyang mapayapang pamumuhay. Ngunit makalipas ang kalahating taon muling bumalik sa lugar ni Romel si Diana na para bang bumalik muli ang bangungot ni Romel na matagal niya nang kinalimutan. Kasabay noon dumating rin doon ang anak ni Romel na si Mina kasama ang mga kaibigan nito. Nang malaman ni Mina na nangangailangan ng matutuluyan si Diana kaya nagsabi siya dito na maki-join na lang muna sa kanila kumain. Dahil doon hindi na rin tuloy malaman ni Romel na kung ano nga ba ang dapat na isipin. Matapos naman magstay ng anak ni Romel sa lugar niya ng isang gabi mabilis rin itong umalis dahil may trabaho ito sa syudad ng Seoul. Habang si Diana naman ay muling mananatili sa lugar ni Romel sa hindi pa malaman na dahilan. Kaya naman hindi na muling matahimik ang isip ni Romel sa dahilang kriminal nga ang kanyang kasama.
Bagaman ganoon ang hinala ni Romel kay Diana ngunit hindi niya pa ito kinukumpronta. Subalit may isang beses na makita niya si Diana sa gilid ng pool na tila relax na para bang walang kinakatakutan. Naalala kasi ni Romel noong unang punta sa kanya ni Diana at sinabi nito na duwag raw ito sa tubig. Ngunit sa mga oras na iyon pinakita pa sa kanya ni Diana na never daw itong natakot sa tubig at mukhang nang aasar pa. Dahil doon hindi tuloy malaman ni Romel na kung ano nga ba talaga ang pakay ni Diana sa muling pagbalik nito sa lugar niya, kaya sa pananatili doon ni Diana kung ano-ano na lang ang pumapasok sa isip ni Romel para mawala lang sa buhay niya si Diana dahil tila si Raulo ito. Nang malaman ni Romel na tila ang next target ni Diana ay ang anak niyang si Jenny kaya pinuntahan niya agad ito para alamin ang sitwasyon. Ngunit nang matapos makausap ng pansamantala ni Romel si Jenny bigla niya naman makikita doon si Diana na tila umaaligid sa lugar, kaya mabilis na hinabol ito ni Romel subalit hindi niya rin naabutan dahil sa bilis ng pangyayari. Bago tuloy nito iwanan ang anak ng mag-isa pinaalalahanan niya ito na mag-ingat sa paligid. Sa patuloy na pamamalagi ni Diana sa lugar na iyon ni Romel ang turing nila sa bawat isa ay para bang mga multo na hindi nagkakakitaan dahil mayroon silang kanya-kanyang binabalak. Subalit dumating ang oras na halos mawala na sa katinoan si Romel kaya isang masamang balak ang kanyang ginawa. Matapos nang nangyari sa dalawa kinausap ni Diana si Romel at sambit nito na kung may gusto raw ba itong itanong sa kanya. Kaya sa mga oras na iyon ay nagpa siya ng mag-usap ang dalawa habang kumakain. Tanong ni Romel kay Diana na kung ano raw ba talaga pakay nito sa kanya. 아저씨 나 죽이고 싶어요? 아이 어떻게 해서? 또 다른 것도 있어요? 지금 있는 건 그 블랙박스 영상뿐이네요. 만약에 이 집 저한테 팔려고 하면 파실래요? 뭐? Subalit ang lahat ng mga sinabi na iyon ni Diana ay ni-record pala ni Romel para gawing ebidensya kasama ang mga footage nito. Kinabukasan nakita ni Diana na tila nagmamadaling umalis si Romel kaya naghinala ito at nagtingin sa paligid para makasigurado sa hinala niya. Habang si Romel naman ay nagpunta na sa police station ngunit nagdadalawang isip pa itong lumapit. Mayroon namang nakita si Diana na gamit doon ni Romel na pinaglagyan ng recorder kaya napagtanto niya agad na magsusumbong na nga sa pulis si Romel kaya sumunod agad ito, hanggang sa naabutan pa nito si Romel at kanyang binangga ang sasakyan para pigilan na makapagsumbong sa mga pulis. Balak pa sanang lapitan ni Diana si Romel buti na lang ay mayroon ng mga pulis na naroon. Ngunit habang nasa ospital na si Romel napansin nito si Diana na naroon din at seryoso siyang hinahanap kaya nagtago ito upang maghanda sa maaaring mangyari. Matapos noon nang bumalik na ito sa kanyang lugar at nang makita siya ni Diana tila inaasar pa siya nito. Dahil sa pagod na rin makipaglaro ni Romel sa trip ni Diana kaya sinabi niya dito na hindi na raw siya magsusumbong sa pulis basta raw umalis na ito sa lugar niya. Ngunit itong Diana ay ayaw pa rin umalis sa dahilang kanya na raw ang lugar ni Romel dahil andoon na lahat ng mga gawa niyang painting. Umalis na lang tuloy si Romel nang walang masabi dahil hindi niya na malaman kung anong gagawin sa siraulong kasama niya sa bahay. Lumipas ang mga araw hindi pa rin bumabalik si Romel kaya mag-isa na lang muna doon ni Diana. Ngunit mayroong dumating na mga tao na nais magstay sa lugar ni Romel ngunit wala naman siya doon. Sinubukan tawagan ni Diana si Romel ngunit hindi siya sinasagot nito kaya naman may dumating na mga pulis na rin doon upang paalisin si Diana. Ang hindi alam ni Diana na plano talaga ni Romel ang lahat ng iyon dahil ayaw umalis nito sa maayos na usapan. Hindi pa naman tuluyan umalis ng lugar si Diana at nagtitiis ito maghintay sa labas hanggang sa bumalik na si Romel.